Abot na po sa 300 mga diver ang sumusuyod sa karagatan sa May Masbate. At yan ay para hanapin si Secretary Jesse Robredo at ang dalawang kasama niyang piloto. Nakatutok din si Jiggy Manicad. Live din po ito mula sa Masbate pa rin. Jiggy? Mike, sa kasagsagan nga ng Search and Rescue Operations kay DILG Secretary Jesse Robredo at sa dalawa niyang kasamahan ay nagkaroon ng pagkakataon na makadikit ang GMA News sa mga rescuers at divers kaninang umaga. Ito po mismo yung aktual na pagtungo ng GMA News malapit po sa isang lumang barko na nagsisilbing command post ng mga rescuer at diver dito po sa sinasabing crash site ng eroplano ni DILG Secretary Jesse Robredo. At makikita niyo po mga foreign divers po, ilan po sa kanilang tumutulong para po mahanap ang wreckage ng mismong eroplano. At kanina nga po ay pinagbawalan pang lumapit ng husto ang GMA News lalo pat ilan po sa mga kinukonsidera nila ay yung pagkabulabog ng tubig na baka po magpahirap sa mga diver at yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit mahigpit po ang patakaran nila sa coverage na ito. Kanina po ay sinubukan pa ng GMA News na alamin o mag-interview dito po sa mga diver pero tumanggi po sila na magbigay ng detalye. Kasama po nila na nagpapatrol kanina, ito pong mga tauhan ng BIFAR kung saan po, ito po yung parang tagasaway po sa mga lumalapit na bangka, demotor at yung mga mangingisda. Gayunman hanggang buong maghapon po ay wala pong gaanong nakitang debris o mga gamit sa eroplano, ang mga diver pong yan. At ayon na rin po kay Ginoong Butch Robredo, kapatid po ni Secretary Robredo, umabot po sa mahigit 3 oras ang pag-dive ng ilan sa mga divers at sinundan po nila yung parang tinatawag na skid mark sa ilalim ng dagat. Pero wala po silang natunton at ipinagpaliban po ulit para bukas ang operasyon dahil ngayon po ay madilim na at delikado lubha para po sa mga rescue divers. Mike? Pongko. Okay, Jiggy, paano ba ang sistema dyan pag ganitong madilim na sa paghahanap? Jiggy? Sa ngayon, Mike, ay pansamantalang tinigil itong search and rescue operations dahil napaka-delikado nga ito para sa mga divers, lalo pat kilalang malakas na may undercurrent itong Tikaw Pass kung saan naghahanap nga itong mga diver. At bukod dyan, kahit masasabi natin na malapit lang itong pinagbagsakan na nakita ng mga mangingisda ay malalim na ang dagat dito at bahagi niya ng karagatan. At ito yung isa sa mga nagpapahirap din sa mga diver para mahanap tuloy-tuloy itong wreckage ng eroplano ni Secretary Robredo. Mike? Jiggy, pinaalam na ba sa inyong mga taga-media na nandyan ni Secretary Rojas o ng mga otoridad yung Task Force Kalihim? Kung ano yung ulat sa kanila nung 3 diver na umahon, mga humigit kumulang 1 oras bago tayo nagsing papawid. Yung 2 Australiano, may Australiana pa yata yung isa, at isang Pilipino o Pilipina. Jiggy? Hanggang kanina nga ay nagsasagawa ng briefing si Secretary Rojas dito sa command post, dito sa resort na ito at hindi pa tapos o kumpleto yung kanyang ginagawang briefing. Bagamat ayon na rin mismo sa kapatid ni Secretary Robredo ay para sa araw na ito walang gaanong nakita maliban sa konting plastic o pinala nila baka pyesa ito, parte ng cabin pero maliban doon ay walang nakuwang malaking pyesa o di kay mga dokumento ang mga diver. Mike? Maraming salamat, Jiggy Manicad.